Magandang araw po sa mga kapatid natin na nariyan sa online. If you are there, comment down present. And kung nariyan ka rin, spam mo yung mga reaction button natin dyan. Yung yung like, heart, react, ano pa, yung care, and etc. Alright? Anyway, sa oras pong ito, i-ready nyo po ang inyong mga puso at isipan sa mga pagpupuri at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Isang paalala po sa atin, be in the atmosphere of worship, be in the atmosphere and attitude of worship, mga kapatid. Amen? Siyempre, habang tuloy-tuloy po yung live stream natin and while waiting sa simula ng service, kindly share this live stream and tag your 10 friends and families, alright? Tell about God to your 10 friends and families while sharing this live stream, alright? So, sit down, sit back, and relax, and enjoy the presence of the Lord sa araw na ito. Magandang hapon po.
Isang mapagpalang araw pong muli sa bawat isang kapatid natin na nariyan sa online. Hope you are doing fine. Hope you are okay. Nasa maayos kang kalagayan. So, sisimulan po natin yung gawain na ito. Basahin ko po yung Psalms 118, verse 1 to 4. Para po itong sabayang pagtugon. Parang gano'n, no? If you can chat, no, comment nyo po dyan. His love endures forever. Alright? Isa pa, His love endures forever. Basahin ko po, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. Let Israel say, His love endures forever. Let the house of Aaron say, His love endures forever. Let those who fear the Lord say, His love endures forever. Amen. Tayo po na gumagalang at kumikilala sa ating Diyos na buhay, totoo po yung kanyang salita na ang kanyang pag-ibig ay mananatiling tapat magpakailanman. Amen. His love endures forever. Tayo po'y manalangin saglit. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Binigyan mo kami muli ng pagkakataong sumamba at kilalanin ka sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, dalangin lang po namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng pusong bukas, Lord, at isipang bukas, Panginoon, sa mga salita mo. It may be rebuke to us, it may be correction for us, Lord. Ito man, Panginoon, ay warning para sa amin or even direction and instructions for us. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na maging prepare yung aming espiritu, yung aming kaluluwa. Lord, maging prepare yung puso at isipan namin, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. And Lord, right now, we welcome your Spirit, Lord God. Kumilos ka po sa buhay ng bawat mananampalataya na sasabay sa online service na ito. We thank you, Lord. Sa inyo po namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang gawain ito. Ikaw po, Lord, ang siyang maitaas. Ikaw, Panginoon, ang siyang maitanyag sa hapong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. 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 Alam ko handa na magpuri ang bawat isa. Inanyahan ko po yung mga nasa online na tayo pong lahat ay tumayo. Sabi nga po kanina na magkaroon tayo ng heart of worship, yung attitude worship natin kapag tayo ay sumasamba sa Panginoon. Kahit po tayo ay mga nasa tahanan natin, isipin po natin na tayo ay nasa bahay-sambahan at talagang ibigay natin yung the best na pagpupuri sa Panginoon. Amen? So sige po, tayong lahat ay tumayo, umawit sa Panginoon. Bigay natin yung pinaka-the best na po. At si Lord, grabe yung kanyang pag-ibig sa atin. No po, yung mga nakaraang lesson natin, grabe, niligtas na tayo ng Panginoon, pinatawad tayo, at nanghingi tayo ng kapatawaran, at yung pagka-lordship ng Lord sa buhay natin dapat ay talagang makita sa atin. Lalo na ngayon, sa oras na ito, ibigay natin yung the best na pagpupuri sa Kanya. Amen? So sige, tayo mawit sa Panginoon. Sabi sa kanta to, put your hands up. So huwag kang mahiyang magtaas ng kamay para sa Lord. Ito ay mag-surrender natin sa Panginoon. Ibig sabihin. At pwede ka rin sumayaw kung meron kang kasama dyan. Mawit kayo sa Panginoon.
and turn my life around. Now in you I am found. So put your hands up. Put your hands up. Everybody give Him glory. Hands up. Everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give Him all the glory, for God is worthy. I gotta let you know that I'm so thankful for everything you have done. Thank you, Jesus, for all of the good. The way you lifted me and turned my life around. Now with you I am found. So put your hands So up. put your hands up. Everybody give Him glory. Hands up. Everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give Him all the glory, for our God is worthy. Everybody shout Everybody shout. your praise aloud and sing with everything. Give Him all the glory, for our God is worthy. Oh, we praise your name, Jesus. Napakabuti mo, Lord, sa buhay namin. Karapat-dapat ka nga pong purihin at sambahin, Panginoon. Sabi sa kanta na to, if you love Him, don't stop praising. Put your hands up. If you love Him, Put some praise and put your hands up. If you love Him, put some praise and put your hands up. everybody give Him glory. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. If you love Him, don't stop praising. Put your hands up. If you love Him, put some praise and put your hands Everybody up. give Him glory. Everybody give Him glory. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Oh, we praise your name, Jesus, for you are worthy to be praised, God. Everybody shout Your praise aloud and sing. with everything. Give Him all the glory, for our God is worthy. Everybody shout Everybody shout. your praise aloud and sing with everything. Give Him all the glory, for our God is worthy. Everybody shout. Everybody shout. Your Yes, praise Jesus, we praise your aloud and name. sing. With everything, give Him all the glory, for our God is worthy. Oh, we praise your name, Jesus. You are worthy to be praised, God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay buhay, Panginoon. Ikaw ay banal, Panginoon. Karapat-dapat ka naming itaas, itanghal. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin. Hallelujah. Sige kapatid, huwag kang mahiyang magpuri sa Panginoon. Magpasalamat. Sa araw na ito, karapat-dapat nating pasalamatan sa araw-araw ng buhay natin. Karapat-dapat lang tumanggap ng mga papuri at pagsamba ang ating Diyos na buhay. Grabe, Lord, napakabuti mo sa amin. Niligtas mo na kami, Panginoon. Araw-araw pinoproteksyonan mo kami. Araw-araw binibigay mo yung aming mga pangangailangan throughout this pandemic, Panginoon. Di ka nagkulang sa amin. Lord, yung buhay na meron kami, Panginoon. Karapat-dapat lang na maibalik namin sa iyo yung pinaka-the best, Panginoon. Itong aming buhay na to, yung mga paglilingkod namin, Lord, yung aming mga pagsamba, yung aming mga paglapit sa iyo. Thank you, Jesus. Hallelujah, Father. We thank you for your love, for your great love, Panginoon. Binigay mo ang iyong bugtong na anak, Panginoon, para sa amin. We thank you, Jesus. Payagan po ninyo akong basahin ng Psalms 103. Sabi sa Psalms 103, verse 8 to 12, si Yahweh ay mahabagit mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa. Hindi tayo sinisingil, bagamat tayo ay may sala. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran,
gayon din niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Grabe, Panginoon, napakabuti mo po sa aming mga buhay, Lord. Ang sarap ng pagmamahal mo sa amin, aming Diyos, Ama. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, ang kaisa-isa, ang Panginoong Jesucristo, para kami ay mapatawad sa aming mga pagkakasala. Salamat, Lord. Hindi ka nagtatanim ng galit, Panginoon. Napakabuti mo, Lord. Ilagay mo nga rin po ang pag-ibig na ito sa amin, Panginoon, para sa iba. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bless your name, God. Purihin ang ngalan mo, Panginoon. Sinasamba ka namin, niluluwalhati. Oh, we bless your name. All for love, the Father gave. For only love could make a way. All for love, the heavens cried. For love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I asked. Oh, how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. It's you. Let me sing all for love. Let me sing all for love. Oh, we praise your name, Jesus. And I will join in the song. You are holy, Lord. Ever holy is the Lord. You are the King of kings and Lord of lords. King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I asked. Oh, how many times have you heard me pray? Draw near to me. And everything I need is you, my beginning, my forever. And everything I need is you. It is you. Oh, everything we need you, Lord. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. It is you. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. All for love, Savior prayed. Oh, Abba Father, have your way. Abba Father, have your way. So they know not what they do.
The cross drove men to you, to you, to you, to you. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. It is you. We need you, Lord Jesus. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. It is you. Oh, we worship your name, God. You are worthy, Lord. You are the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Oh, we praise your name, Jesus. Father, thank you. Thank you for your love, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Salamat sa iyong kahabagan, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga pagpapatawad mo po sa aming mga pagkakasala. Sabi mo nga po sa iyong mga salita, mapalad yung mga pinatawad na sa kanyang mga pagkakasala, sabi sa Psalms 32. Thank you, Jesus. Lord, ngayon binigyan mo kami ng pag-ibig, Panginoon, ng mga pagpapatawad. Hayaan mo, Lord, na yung puso din namin. Ganito rin yung maging pag-ibig namin sa aming kapwa. Magkaroon din kami ng pusong mapagpatawad, Panginoon, katulad ng sa iyo, Lord. Sabi mo nga sa iyong mga salita, Panginoon, kung kami hindi magpapatawad, Panginoon, hindi mo rin kami patatawarin. Kaya, Lord, minsan mahirap man, Panginoon, pero yung pag-ibig mo, Lord, yung nagbibigay talaga sa amin, magbibigay, Panginoon, kung paano kami dapat magpatawad sa aming kapwa. Dahil grabe, Lord, yung pag-ibig mo sa amin. Hindi mo kami tinitingnan, Panginoon, kung sino kami, bagkus si Jesus na tinanggap namin bilang Panginoon tagapagligtas, Lord God. Grabe yung binigay mo sa amin, Panginoon, ng pag-ibig mo, Lord God. We thank you, God. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, hayaan mo papatuloy, Lord, marinig namin ang tinig mo, yung boses mo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na yung mga salita mo, ang patuloy pa man ang maghubog sa aming mga buhay, sa aming puso, kung paano kami dapat laging magmahal sa iyo, ganun din sa aming kapwa, Panginoon. Salamat, Lord. Ikaw ang karapat dapat purihin at sambahin, Panginoon. Lord, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Samahan niyo po kami, banal na Espiritu. Hayaan mo, Lord, ng pagkilos mo ay patuloy na maranasan, maging mga nasa online, Panginoon. Ikaw yung patuloy na magbigay sa amin, Lord, ng focus, Panginoon. Lord, marinig namin ang tinig mo. Salamat, Lord, sa iyo po ang papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan mo, aming Panginoong Jesucristo, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hello po, magandang umaga po. Magandang araw po sa bawat isa. Hallelujah. Sarap magpuri sa Panginoon. Sensya na po kayo ha, mugto na naman yung mata. Pero nakaka-bless po kasi talagang yung pagpapatawad talaga sa Panginoon lang. Bago po tayo gumako sa offering, gusto ko lang po magpasalamat po muna sa patuloy na pag-iingat po ng Panginoon kay Ating Rosa. Salamat po kasi hindi rin po siya nagtagal doon sa ospital. Nakalabas din po siya siguro 4 days, 5 days po ata. At alam ko patuloy po siyang pinagpapahinga lang ng Panginoon kasi masyado po siyang busy person. Yan po. Kaya pinapalakas po siya ng Panginoon doon po sa kanila. So, salamat po din sa mga kapatid na patuloy po na nalangin para po sa kanya, sa kanyang mabilisang paggaling. Yan, sa mga
kamag-anak po nung asawa po niya, na talaga naman yung suporta po, grabe po. Salamat po sa kanila. At syempre po, higit sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy na pagpapalakas po sa Kanya. At sa akin din po. Yan. So ngayon po, sa ating pong pagbibigay, sa sa Lucas 6:38, alam naman po natin to, di ba? Sabi po dito, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Kailangan ko pa ba itong elaborate? Sino ba gusto dito pagpalain ng Panginoon? Amen. So, ang gusto talaga ng Panginoon, bigyan tayo ng, sabi, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa. Grabe po yun. Kapag ka yung siksik na, liglig pa, umaapaw pa. Sino bang aayaw sa ganoon? Pero, dapat din po, magbalik din po tayo para sa Panginoon. Diba? Kaya sabi po ito, kung ano daw po yung panukat na ginagamit natin sa iba, siya rin ang gagamitin panukat sa ating Panginoon. So kung gusto po natin tayong pagpalain ng Panginoon, siksik, liglig, umaapaw, ganun din po dapat ibigay natin sa Panginoon. Hindi po yung, kasing isa po dito, pagdating po sa offerings, di ba, yung isang mayaman na nagbigay, di ba, ng kanyang tirang pera lang. Tapos yung isa naman, yung byuda, na talaga namang binigay na yung buong buo. No? Yung sentimo na hawak-hawak niya, siguro pang isang araw na lang yun, para mabuhay. Pero ibinigay po niya yun sa Panginoon. At dahil po doon, di po siya nagkulang. So dapat ganun din po tayo. Kapag nagbibigay po tayo sa kaharian ng Panginoon, hindi lang po tira mula doon sa ating pinagkakitaan, no? Hindi yung sobra lang, kundi yung nararapat po. Kasi sa Malakay 3:10, andun na po yun. Alam na po natin yun. Kaya, kung gusto po natin pagpalain tayo ng Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw, ganun din po dapat tayo. Kumbaga, parang vice versa. Di ba? Kasi ang Panginoon, pagka nagpala, grabe, ikaw na mismo parang sasabihin mo sa Lord, Lord, di ko na ito makonte, di ko na kaya to. Di ba? Pero kailangan yung puso po natin. Pagdating po sa pagbibigay, hindi na po nagko-question. So, ready na po ba tayo magbigay? Amen po? Parang hindi pa po yata ready Ready na po? Natutingin niya, 2 po ito sobre kasi kahit nasa bahay po si Ating Rosa, nagpaabot po siya ng kanya pong tithes. Kaya, sige po, kung ready na po tayo, taas na po natin ating mga sobre at ipapanalangin po natin. Lago tayo tumayo bilang paggalang po. Hallelujah. Unang-una sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po kami. Unang-una sa kalakasan, Panginoon, na binibigay niyo sa amin, sa araw-araw, Panginoon. Kalakasan para magawa po namin yung mga bagay na dapat namin gawin para sa pamilya, sa trabaho, o anumang business yan, Panginoon, para matustusan yung pangangailangan ng pamilya. Pero higit sa lahat, Panginoon, kalakasan para magawa namin, Panginoon, yung kalooban mo, Diyos, na patuloy na dalhin yung mga taong wala pang pagkakilala sa iyo. At sa pamamagitan po nito, Panginoon, yung aming po mga tithes and offerings, Panginoon, ay makatulong po, Panginoon, para sila ay maabot, madala dito, Panginoon, makakilala sa iyo, Panginoon, nang makita nila, Lord, yung magandang plano mo, Panginoon, sa buhay nila. Kung paano kami, Panginoon, pinagpala mo na ng lubos, Panginoon, ganun din ang nais namin para sa kanila. Kaya yung mga offerings namin, Lord, yung mga tithes and offerings namin na tinataas po namin sa inyo, patuloy namin dalangin ang inyong pagbasbas upang ito, Panginoon, ay patuloy na maging kagamit-gamit para sa iyong kaharian. Ang mga kapatid namin, Panginoon, yung mga business nila, ano may mga pinagkakitaan nila, Panginoon, patuloy ko din tinataas na patuloy mo, Panginoon, palaguin ito upang magamit din sa pagtulong para sa iba. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, nilulwalhati ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, malaya na po tayo makapagbigay. Magandang umaga po sa lahat. Good morning to everyone. Kayo pong nandyan sa online, saan man kayong dako naroon, Luzon, Visayas, Mindanao,
sa buong mundo, from east to west, from north to south. Magandang umaga. Amen. Ganyan din mga nandito, palakpan natin si Lord. Amen. Purihin ang Diyos. Muli sabihin mo sa katabi mo, partner, punong-puno ka ng ngiti. Amen. Praise God. Hallelujah. So today po ay pag-usapan natin ito pong ilang bahagi ng Lord's pattern of prayer. Dito sa Matthew chapter 6 verse 9, tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa verse 9 sabi po rito, "Therefore, this is how you should pray. Our Father in heaven, may your name be kept holy. May your kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive our sins as we have forgiven those who have sinned against us. And never bring us into temptation, but deliver us from the evil one. Because if you forgive people their offenses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive people their offenses, your Father will not forgive your offenses." Let's pray. Lord, ayan niyo po na magkaroon kami ng karagdagang wisdom, karagdagang knowledge, karagdagang kaalaman sa mga katotohanang amin pong pagbubulay-bulayan ngayon. At matutunan naming mamuhay sa mundong ito ng mapayapa, punong-puno ng kagalakan. Lord, sa pangalan ni Jesus, sa kabila ng mga pangyayari ngayon, ikaw po ay patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Please be seated. Now, let's talk about forgiveness. Dito po sa nabasa natin ay si Jesus, binigyan niya ng emphasis ang importance of forgiving and forgiveness. Dito sa Lord's pattern of prayer. Okay? Na kung papansinin po natin, sa kabila ng maraming subject matter about this Lord's pattern, pagdating ng verse 14 and 15, no, ay inulit niya yung forgiveness and forgiving. Sabi niya, because if you forgive people their offenses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive people their offenses, your Father will not forgive your offenses. Now, balikan natin yung Lord's pattern sandali. Sa dami ng subject matter like the fatherhood of God. Pangalawa, the kingdom of God. Another subject matter is the daily bread. After ng forgiveness, the temptation. Then meron siyang closing prayer or closing statement about the kingdom. But sa iba't ibang subject matter, dun sa verse 12, the subject of forgiveness ay inulit niya muli sa Matthew 6:14 and Matthew 6:15. So in other words, binigyan niya ng emphasis, binigyan niya ng diin ang kahalagahan ng pagpapatawad, forgiving and forgiveness. In other words,
he repeated and commented again this subject matter of forgiving and forgiveness. Sa lahat ng concern itong Lord's pattern, miligyan ng diin ang verse 12. Moreover, forgiveness in our life is important, and forgiving others is more important. So, in other words, being forgiven is one thing here, but forgiving is another important thing. So, sa madalit salita, maliwanag na napaka-importante nitong subject matter. Sabi mo sa katabi mo, partner. Sabi mo, partner, natutunan mo na bang magpatawad? This is asking forgiveness and forgiving others. It's part of a petition. Ito yung pinag-usapan natin, prayer of petition, prayer of asking, pleading, pagsusumamo. Father in heaven, forgive us our debts to thee. So first and foremost, the word sin here in other translation, and forgive us our sins as we have forgiven those who have sinned against us. Almost karamihang translation, the word sin is debts, utang. Sabi mo, utang. Sino ang walang utang? Lahat tayo may utang. So, utang ko, utang ng iba sa iyo, utang ng iba sa akin. And ito po ay it's a plea of merit, not of merit, but plea of grace. So, hihingi ka ng tawad sa Panginoon, hindi dahil sa mabait ka o kaya wala kang ginawang masama. As simple as hingi ka ng tawad kay Lord dahil sa habag. Lord, kahabagan niyo po ako. Ito yung pagsusumamo na wala kang katwiran, wala kang dapat na ipaglaban. Simpleng pagsusumamo sa biyaya ng Diyos. Because of His grace, Lord, kahabagan niyo po ako. Because, first and foremost, meron akong utang laban sa iyo. So we have debts. We have sin, and it is utang. Una sa Diyos. Meron po tayong death of duty, in other words. Utang ng tungkulin sa Diyos bilang mga nilalang, bilang mga nilikha niya. May utang tayo sa lumikha sa atin na dapat nating pagbayaran. At ito, pag hindi natin mabayaran, magre-resulta ito, mag-uusbong ito ng kaparusahan. Lord, may utang ako sa iyo. And what's our utang kay God? Ito yung hindi pagbayad sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. These are debts. Ito yung utang natin. Not paying of obedience of the will of God. May kalooban si Lord na gustong mangyari sa buhay natin, hindi natin sinusunod. That's our debts. May kagustuhan siya, may purpose siya sa buhay natin, hindi natin nilalakaran. May binigay sa atin si Lord na pangitain.
May goal na ipinagagawa si Lord sa atin. Hindi natin ginagawa, hindi natin inaabot. We're not pursuing God's purpose and vision. You have this kind of debt. We have this kind of utang. At pag hindi natin binabayaran ito, nagiging kakilakilabot ang puot ng Diyos sa buhay natin. That's it. Meron tayong hindi binabayaran sa pagsunod ng salita niya o sa salita niya o sa kanyang mga precepts, sa kanyang mga laws, sa kanyang mga statutes, sa kanyang mga salita. Hindi natin nilalakaran. Therefore, we are stand obliged to the penalty. Siguradong pagbabayaran natin. That's our debt to God. A debtor is liable to process. So are we. A person who commits a crime or some other wrong is a debtor to the law. So are we. Paano yung kriminal? Ay kailangang parusahan. Ang mga corrupt, ang mga drug lords, pushers, mamamatay tao at lahat ng uri ng krimen ay magbabayad sa batas. So are we against God. For we violate the word, the precept of God. We are a debtor. May utang tayo sa Diyos. Kaya gano'n na lamang bilang mga makasalanan ay may utang sa Diyos. Kung alam mo lang ang kahihiyan, kung alam mo lang ang pagkakasala mo, ang mga pasanin, ang mga paghihirap ng utang na ito laban sa Diyos, ang mga pagkukubli kung saan ito ay humahantong sa kaparusahan. Kung alam mo lang ang kawalan ng katapatan na ipinahiwatig ng pagkakasala laban sa Diyos. At ang imposible na iniiwan nito ng pagtingin sa buong mundo na kung saan ay binabaliwala natin ang ating utang sa Diyos. At ito po ay nahuhulog sa kapahamakan, yung ating utang laban sa Diyos. Malaking bagay kung maintindihan po natin kung papaano ang kaparusahan ng kasalanan. Ang sabi ni Plato, isang pilosopong Griego. Ang sabi niya, ang kasalanan at ang kaparusahan nito ay kambal na lumalakad sa mundong ito. At ito'y nakatali ang kanilang ulo, sabi niya. Ibig sabihin, hindi pa pwedeng walang kaparusahan ng walang kasalanan. Hindi pa pwedeng ang kasalanan ay walang kaparusahan. Tama naman. Sapagkat ang sabi ng Bible, for the wages of sin is death. The truth of the matter is, lahat tayo ay mamamatay. Bakit? Binabayaran natin ang kasalanan. In other words, yung parusa ay hindi maiiwasan. Sabagat ito ay laging resulta ng kasalanan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang kaparusahan sa pagkakasala. Ang kasalanan ay isang utang na kung saan walang pag-aari.
Sino ang pwedeng mag-aari nito ng kasalanan? Hindi pwedeng ariin, tutuusin ito ng tao. Hindi pwedeng ariin ito ng yung kapitbahay kung tutuusin. Walang pag-aari nito. At lalong hindi ito pag-aari ng Diyos. Kaya dapat itong kasalanan ito ay dapat mabayaran. Oh. So, dahil wala pwedeng umako nito eh. Sino ba? Mayroon bang gustong umako sa kasalanan? Well, the truth of the matter is, dahil walang umako nito, inako na ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Ang lahat ng ating kasalanan ay inako ng Panginoon upang ito ay mabayaran. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. So what is in our hearts in daily prayer is no other than forgiveness. That's it. According to Matthew 6:11, the daily bread. Give us this day our daily bread. And even the temptation, lead us not into temptation, but deliver us from evil. How much more the forgiveness? Forgive our sins, as we forgive who sins against us. Look at this. So yung ating daily bread, yung ating daily prayer, it's not only the daily bread. Inuna lang yung ating physical needs daily, but we have also a daily needs of our spiritual aspect of our life. That is the forgiveness. As long as the protection against evil temptations. As long as deliverance, it should be always a daily prayer. Amen? Hindi lang, Lord, biyaya, pagkain, provision, Lord. No. Kailangan sa araw-araw ay ipagdasal natin, hindi lang physical needs, also our spiritual needs. That is forgiveness. Hinihingi mo ba sa tuwing umaga, paggising mo pa lang, bago matulog? Hinihingi mo ba yun, Lord, patawarin niyo po ako sa maghapon na aking pagkakamali? Or even my sin of omission, not just a sin of commission. Hindi lang sa mga nagawa mong kasalanan, kundi yung mga bagay na dapat mong gawin, hindi mo nagagawa. Araw-araw ba nating hinihingi yun ng tawad sa Diyos? Ha? Siya na nagpapatawad sa ating mga utang. Ang Diyos ang siyang nagpapatawad sa ating mga utang, ay pwede niyang i-cancel ang mga parusa nito upang tayo ay mailipat mula sa pagkagapos ng kasalanan, magkaroon ng kapahingahan. Alam niyo, pag pinag-usapan yung forgiveness of our sin is like a pardon of our sin. It is actually a judicial proceeding. Korte ang pinag-uusapan ito. Pag pinag-usapan yung kapatawaran, sa totoo lang. Kaya yung mga demanda laban sa atin, at kahit yung demanda sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, napaka-dakilang pakikipag-usap ito sa Diyos. It's a great plea to God. A plea for forgiveness or a motion for reconsideration. Lord God, doon sa hustisya ng kalangitan, hinihingi ito ng tawad.
At syempre, wala tayong ibang asahan ng basihan ng kapatawaran nito, kundi maliban doon sa kasiyahang katarungan na gusto ng Lord, ay walang iba kundi yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Can you say amen? Dahil sa pamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo, magkakaroon tayo ng tinatawag na surety, or rather veil to the action that undertook our discharge. In other words, sa pamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo, nagkakaroon tayo ng lubos na katiwasayan ng ating kapatawaran. Praise God for that. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Now look at this. Another reason of emphasizing forgiveness, no? Kung bakit binigyan din ni Jesus yung pagpapatawad, forgiving and forgiveness. Look at this. In Matthew 6:9, this is a prayer, no, that we pray to God. We pray and God do His part for His benefit. Diba? Hallowed be thy name. We pray and God do His part for His benefit again. Let your kingdom come. We pray and God answer prayer for His benefit. Let your will be done. We pray God answer prayer for His benefit. Give us this day our daily bread. We prayed and God answered prayer for our benefit. Forgive our sins as we forgive who sins against us. Now this time we pray, God answer prayer. And we answer prayer for our benefit and for the benefit of others. Kung paano sa temptation, we only pray and God answer prayer for our benefit. So what's the difference of praying forgiveness? Kung papansinin po natin sa lahat ng mga request na ito, nagpe-pray tayo at tinutugon ng Diyos. At kadalasan ito ay benefit ng God. Pangalawa, sa ating paghingi ng daily bread, tinutugon din ng Diyos at sa ating benefit. But this time, sa paghingi ng tawad at pagpapatawad sa iba, ang tumutugon sa prayer na ito, hindi lamang ang Diyos. Ikaw rin. Like God also answer the prayer. Hindi pwedeng ang Diyos ang tumugon sa pagpapatawad lang ng nagkasala laban sa iyo. Ikaw mismo ay dapat tumugon sa prayer na ito. Amen. Amen, 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 amen. Forgiveness and forgiving. Lalong-lalo na yung pagpapatawad, binigyan tayo ng opportunity ng Diyos na tugunin ito. Gawin ito. And this is to fulfill and answer the prayer. God answers prayer, but you also answers prayer. And that is the answer of forgiveness. Wow! What an opportunity. Nasa akala natin ang Diyos lang ang nagpapatawad, ikaw rin pala ay pwedeng tumugon. Hindi lang ang Diyos ang nagbabayad ng, hindi lang ang Diyos ang pwedeng magbayad sa utang mo. Ikaw rin ay pwedeng magbayad sa pagkakautang ng iba laban sa iyo. Hallelujah.
Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Hallelujah. The reason the Lord Jesus emphasizes forgiveness is that we must also respond to the prayer of forgiveness. Not only God answers to the prayer of forgiveness, but we must also respond to the prayer of forgiveness. In other words, forgive those who sins against us. Amen. Amen. Ang dahilan pa ng pagbibigay diin ng Panginoon Jesucristo tungkol sa pagpapatawad ay ang dapat rin na pagtugon natin sa panalangin ng pagpapatawad. Hindi lang ang pagtugon ng Diyos sa panalangin ng pagpapatawad, kundi dapat tayo rin ay dapat tumugon sa panalangin ng pagpapatawad. In other words, magpatawad ka sa mga nagkasala sa iyo. Sabihin mo sa tabi mo, partner, magpatawad ka na. Tugunin mo ang panalangin ito. Praise God. Hallelujah. Another thing, all prayer requests, only God can answer the request. But to forgive others who sins against you, only you can answer that request. Not God, but you can answer that request. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, partner, God answers prayer. Sabihin mo, partner, you answers prayer. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Praise God, praise God, praise God. Maaring nagkasala siya sa Diyos. At maaari siyang patawarin ng Diyos sa oras na siya'y humingi ng tawad sa Diyos. Ngunit paano niya matanggap ang kapatawaran ng kasalanan niya sa iyo kung hanggang ngayon ay hindi mo pa siya pinatatawad? Sabi mo sa katabi mo, partner, patawarin mo na. Sabi mo sa katabi mo, partner, pinatatawad na kita. Sabi mo, pastor, pinatatawad na kita. Naiinis ako sa iyong mensahe. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Amen, amen, amen. Ay, salamat kaya. At kay sarap sa dibdib na ikaw ay pinatatawad. Amen? Amen, amen, amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. You know what? Someone needs forgiveness from you. According to Matthew 12 ulit, and forgive us our sins as we have forgiven those who have sinned against you, against us. Those who have sinned against us, someone needs forgiveness. Someone who needs peace of mind of wrong he has done for you. Someone na hindi makatulog. Someone na aligaga sa kanyang nagawang kasalanan. At someone kung hindi niya ma-overcome ay baka mauwi sa pagpapakamatay. Men, according to these reports, marami itong ganito eh. Man commits suicide after his service dog is killed by alligator. By Joshua Rhett Miller. A Danish man commits suicide after dog is forcibly euthanized. According to that report. Bakit kaya? Well, kadalasan, yung mga pets mo na siyang, I believe, psychologically speaking, na kadalasan siyang kaulayaw mo, na kadalasan itong mga taong ito ay wala nang pumapansin, wala nang kumikilala, maaring sila ay rejected ng lipunan. Mga taong ito na maliit na ang tingin sa kanila dahil maaaring sa kanilang mga pagkakamali. At wala ng ibang kaulayaw. Maraming kasong ganyan. Wala nang nagtitiwala sa kanila. Wala nang tumatanggap. Wala nang kumakandili sa kanila. Feeling nila wala silang silbi. Wala nang silbi sa pamilya, sa lipunan. Tapusin ko na. Tapusin ko na lang ang buhay ko. Kung
Kung hindi tumatalon sa mataas na palapag, nilalaslas ng pulso, o kaya nag-o-overdose ng drugs, binabaril ang sarili, pang! O kaya tumatalon, nagpapakamatay dahil namatay na ang kanyang aso. Bakit kasi halos ang aso na lang ang tumatanggap sa kanya? Pagdating niya, kumukuwag-kuwag, kumakawag-kawag pa ang buntot, talagang excited pa sa kanya, na kung saan ay talagang ang asong ito, talagang tumatahol, umiiyak, at talagang tuwang-tuwa, nawala pa. Ayun, maring, yun ang dahilan ng pagpapakamatay niya. Si Bantay. Si Bantay na lang ba ang pwedeng tumanggap sa kanya? Asan na yung mga bantay ng kalangitan? Asan na mga anak ng Diyos na nakaranas ng kapatawaran na marami ding halos sarili niya hindi niya na mapapatawad. Pero dahil naranasan niya yung kapatawaran ng Panginoon, why cannot give forgiveness to them, to others? Sabi mo sa katabi mo, partner, nagagawa mo bang magpatawad? Maraming ganoong kaso. Yung iba nga, after ng ilang taong lumipas, ay lumalabas din. Sumusurrender. Dahil sa hindi niya matagalan ang sigaw ng kanyang konsensya. Hindi niya matagalan ang kawalan ng kapahingahan ng kanyang budhi. At hanggang di niya na ipaabot sa mga kinauukulan ang ginawa niya, walang kapahingahan ang kaluluwa niya. Ha? Di ba? Marami tayong balitang ganyan. After 10 years, after 14 years, gusto niyo malaman, punta kayo sa porsyento ng kapulisan. Dami doon nagsusurrender, may mga nagsusurrender na ganyan. Nababalitaan natin yan. Nakalimutan na yung kasalanan, somehow, ang krimen na nagawa niya, pagpatay ay somehow close case na kung tutuusin. Pero nabubuhay ulit dahil may mga sumusurrender. At kadalasan maluwag niyang tinatanggap ang hatol sa kanya. Lalo na pag narinig niyang tugon ng kapatawaran ng ginawa niyang sa kasalanan. Maaring ang tugon sa kanya, opo, pinatatawad kita. Pero sa ginawa niyo niyan ay may hatol na kabayaran. Maaring narinig niyo. Oh, ang daming istorya nun. Kailangan niyang magkaroon ng katugunan sa kanyang kahilingan. Sino ang dapat mong patawarin? Siyempre, una, yung sarili mo. As far as the east is from the west, ang ganda ng quotation kang Inester Jonah. That is how far He has removed our rebellious acts, our transgressions, our sins, our debts from Himself. See? Ba't hindi mo kayang patawarin yung sarili mo? Ginawa ni Lord, bir mo, ang layo-layo na yun, as far as the east, as from the west. And that is opposite. Pag pinag-usapan ng east and west, sobrang layo na yan, kapatid. Ba't hindi mo mapapatawad yung sarili mo? Kung ikaw man ay talagang mayroong malupit na ginawang kasalanan, ngunit sa paglapit mo sa Panginoon Jesucristo, at pag siya'y nagpatawad sa iyo, ang sabi ng Bible, if we confess our sins, He is righteous and faithful to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Pag nagpatawad si Lord, ganon. Kalayo yan. Ibig sabihin, inalis niya na yan. Ang sabi ng ibang talata, kung gaano kaputi ang yelo, yung niebe or ng ice. Snow. Kung gaano kaputi yan, ganon pinaputi ng Panginoon ang ating buhay dahil sa kanyang banal na dugo.
Amen? Amen, amen. At si God, pag nagpatawad siya, ay tapos na ang istorya. Ang kailangan mo na lamang ay diligan ng araw-araw ng paghingi ng tawad sa kasalanan mo. And that is the process of your sanctification. And then of your glorification. Once na humingi ka ng tawad kay Lord, you are justified. Wala nang pwedeng humatol sa iyo, kahit ang demonyo. Pero, our part ay we work out our salvation. And part of it is asking forgiveness to God. We are not extreme Calvinistic doctrine. Kadalasan yung may mga doktrina na naniniwala kay Calvin ay simpleng ikaw ay pinatawad na, gumawa ka na ng kasalanan mo, walang problema, pinatawad ka na. Hindi po. Pero, kinakailangan nating gawin ang bahagi natin. Gaya sa tinuro ni Lord, na pag nag-pray kayo, you need to pray, sabi ni Lord. You need to do your part in prayer. Hindi nga lang hingi ng tawad sa iba. Hindi lang ng tawad sa Diyos, kundi patawarin mo rin ang nagkasala sa iyo. Yeah? But we are not extreme Arminian na kung saan ay hindi natin pinangahawakan yung ginawa ni Lord sa krus sa Kalbaryo at yung kanyang habag. We are predestined, forgiven, if we are, kung tayo'y nanatili sa kanyang palad, sa kanyang presensya. Pero kung aalis ka sa kagustuhan ng Panginoon, wala kang predestination ng kapatawaran at ng kaligtasan. Kaya manatili ka. Ang paano ka manatili, sabi nila Panginoon, kinakailangan sa araw-araw ay patuloy kang humigi ng habag sa Kanya at patuloy na magpatawad din sa iba. Amen? Amen, amen? Ang sabi ng Panginoon, ang hindi nagbubunga ay pinuputol niya at tinatapon sa apoy. Bagamat ikaw ay nakaugpong na sa puno, pero pag hindi ka pa rin namumunga, pinuputol ka. Kaya nag-e-expect si Lord ng bunga. And this is one of the fruit. It starts to be forgiven always and give forgiveness to others. Because we learn to love God and also we learn to love others. And as part of loving others is to forgive them. And to forgive them is para sila mapatawad ng lubos, ay hindi lang pinatawad mo sila, kundi matutunan nilang patawarin sila ng Panginoong Hesukristo. And that is part of winning. If you don't win others, how can you remain your forgiveness? Yeah? Forgive yourself. And forgive the member of your family. According to 1 Timothy 5:8, if anyone doesn't take care of his own relatives, especially his immediate family, he has denied the Christian faith and is worse than an unbeliever.
Amen? Amen, amen? Alam nyo, malaking bagay yung kayo ay nagkakaroon ng family communion. That is part of caring of your family. Ha? Mahalaga yung nagkakaroon kayo ng family communion. First, ay nagkakaroon kayo ng kumustahan. Nagkakaroon kayo ng patawaran sa isa't isa. Then through that family communion, nagkakaroon kayo ng reconciliations. O ba? Amen? Ginagawa niyo yun dahil you are fulfilling God's word that do your time together. Rest. You rest. Magpahinga kayo. Do time together. Amen? At ang sabi ng Panginoon, gawin nyo yung Sabbath rest, and that is forever. That is eternal. Ang sabi ng Panginoon, yung Sabbath rest, that is eternal. So gawin nyo dyan sa family nyo. And do communion. Kaya sa Panginoong Hesukristo. Di ba? That sa pamagitan noon, you learn, nagpapatawaran kayo sa isa't isa. You give time for each other. Amen. Amen? Gawin niyo po yun. Gawin natin yan. Ha? Anong care ang pwede mong ibigay sa family? And that is part of your forgiveness to your family. Di ba? Hindi lang you provide financial, material things. Paano i-provide mo yung spiritual nourishment? Di ba? Excited tayo sa mga damayan natin. Excited tayo sa mga cell groups natin. Magawa tayo ng mga time, effort sa cell group. Nagpapakain pa tayo. Kainan tayo sa cell group, but sa family, hindi kayo sama-samang kumain. Ha? Naghahanda ka sa cell group mo, tapos sa family mo, hindi mo magagawa. How can you express your forgiveness to them? Ha? At matagal na sa inyo, hindi nyo ginagawa, nakakalimutan nyo na yung communion nyo. O, kumusta yung communion nyo? Naranasan nyo ba? Opo. Kailan? Hindi na po namin nagagawa. Bakit? Tapos sa damayan nyo, sa hindi nyo pamilya, ay nagagawa mo pa rin? Regular kayo? Ay paano kung lagi na lang tinuturo ng gobyerno yung lockdown? E di kayo na lang ng pamilya mo. Bawal na nga bumisita eh. Paano yun? Sabi ng gobyerno. Actually yung lockdown, ang sabi ron bawal bumisita. O tapos nagagather kayo, nagagawa mo pa yun? Di ba? Kaya nag-o-online na lang tayo. Eh dyan sa family mo, you don't need online. Go online ba kayo sa pamilya mo? Magkakasama-sama kayo? Ang sabi rito, mas masahol ka pa sa di manampalataya pag hindi mo magagawa yon. Sa relatives, sa immediate family mo. Lalo na sa immediate family mo. Pagka ginawa niyo yun sa pamilya niyo, dalawang salita ng Diyos ang napufulfill niyo dyan. Una, according to Deuteronomy, do the rest day, and that is forever. So yung Sabbath rest mo. Pangalawa, ginagawa niyo yung communion. You are remembering what the Lord has done to you, for you, to your family. Di ba? Nagagawa mo yung dalawang salita ng Diyos doon. At syempre, ang blessing doon, nakakapag-serve kayo kay Lord, napapapurihan nyo. So, me and my household, we are serving the Lord. See? Ba't hindi nyo, napakalaking blessing yun eh. Ba't hindi nagagawa yun? Diba? Part po yun ng pagpapatawad.
sa iba, lalong-lalo na sa pamilya mo. Are you still there? Can you say amen? Sino pa ang dapat patawarin at sino man na nagkasala sa iyo? Well, si Lord Jesus, sabi niya, Father, forgive them. They don't know what they're doing. Patawarin. Ha? Bagamat you're not just keeping your mouth shut, tumahimik ka na lang. No? Maaring pwede mong linawin sa kanya, ipaabot sa kanya na mali ang ginagawa niya. Pero hindi nangangahulugan na hindi ka na nagpapatawad. Amen? Paabot mo yung pag-ibig mo. That is your love. Is to correct and to rebuke him. That is part of your love. So don't just keep your mouth shut na hinahayaan mo na lang ang kanyang maling ginagawa. Kung saan man siya naroon, anumang fellowship meron siya, basta nakita mo yung pagbabago niya, praise God for that. Bakit mo sansalain siya? Bakit mo pigilan siya? Nababago buhay niya doon. Yan ang maganda, yan ang katotohanan. Kung ikaw ay nababago ang buhay mo dito sa DCF, bakit ka pigilan? Kayo say amen. Mas gusto ko pa I'm sorry to say. Nangahawakan ka sa katotohanan, pero hindi naman nababago ang buhay mo. Naroon yung sama ng loob mo, galit mo, at bisyo lalo. Nangahawakan ka, nasabihin mo na nandun ka sa fundamentally you are in a right belief. At kinakasuhan mo yung isa ng mga kulto yan. I'm sorry po. Kinakasuhan mo yung isa ng mga kulto yan, pero nababago ang buhay niyan. Bakit mo pipigilan yan? Nababago nga ang buhay eh. Na dating addict, to be exaggerated. But I believe, amen? Dating masama ang buhay na bago, ba't mo pipigilan yan? Dating magnanakaw, binago. Dating nagmumura, binago. Ba't mo pipigilan yan? Ba't mo sasabihin, kulto yan? The truth of the matter is, the right theology have the right character and methodology. Pag may tama ang theology mo, tama yung character mo at tama yung sistema mo. Pero kung mali yung theology mo, mali yung character na ibubunga nito at mali ang mga sistema. Pero kung anong kasalanan meron sila, ipanatili mo yung pagpapatawad sa Kanya. Amen. Amen. Don't judge them. Just correct and rebuke and inform your love to them because this is my love for you. Amen. Amen. Don't accuse him. Don't judge him. Rebuke him. Correct him. But express your love to them. Yan ang mahinahon na pagtutuwid. Ang mahinahon na pagtutuwid ay hindi yung kapatid. Hindi ganun ang mahinahon. Ang mahinahon na pagtutuwid ay you may be blatant, you may be harsh to speak, but you speak the truth. Si Jesus, madalas, ganyan. Nasasabihan pa niya yung mga pareseo, mga ulupong. Si John, ganun din, Bifer. Mahinahon na pagtutuwid. In other words, you speak the truth. And even the open rebuke
is, ano sabi ron? Is better than sacrifice. Secret love. Sorry. Sacrifice. Sabi rin ni Lord yan eh. Ano yung sakripisyo mo? Diba? Kaya kinorek siya, nirebuke siya ni, ni Samuel. Oh? Tama? You remember? Si Samuel, nirebuke niya si Saul. Tama, si Saul. Ano yung sakripisyong ginagawa mo, Saul? Mali yan. At malupit lang doon, yung pag-rebuke ni Samuel, may kasamang consequence na ikaw rin, mawawala ka dyan sa kaharian mo. Ba? Nawala siya. Alam niyo, si Jesus, sabi niya, patawarin niyo po sila, Panginoon. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Yung kanyang damit, hinati-hati, pinagsugalan, patawarin niyo po sila, Panginoon. Yung mga rulers that time, sarcastically, sinabi nila, niligtas niya yung iba, pero siya ba talagang misayang in-appoint ng Diyos? Iligtas niya sa sarili niya. Sabi ni Lord, forgive them, Father, for they don't know what they have done. Mga sundalo, pinagtawanan siya, pinainom ng suka. Patawarin niyo po sila, Panginoon, hindi nila alam. At sinabi ng mga sundalong ito, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, ligtas mo yung sarili mo. Patawarin niyo po sila, Panginoon. Yung mga kriminal, kahit yung kriminal sa tabi niya, ay kinukutya siya. Ikaw kamo ang Mesiyas, ligtas mo kami. Patawarin mo po sila, Panginoon. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Learn to forgive. Amen. Kung ako man ay nagsasalita ng maanghang, ng masakit, and that is my expression of forgiveness. Kaysa pababayaan na lang kita, magkibit-balikat na lang ako at magbubulag-bulagan na lang ako. May napapansin akong mga mali. Tatahimik ko na lang. And that is, pag ganun ang ginawa ko, ang tawag sa pastor na yan is tolerating sin. Tinotolerate mo yung kasalanan na umiiral sa iyong nasasakupan. Hindi dapat tinotolerate yan. Dapat yan binubulgar, ine-expose para huwag tularan. And that is our expression of love and forgiveness. Na kahit nga si Pablo, ibinibigay mo kay Satanas, maaring ang kaluluwa niya ay maligtas. That is an expression of love and forgiveness. I remember doon po sa Area 1. Doon po sa Area 1, meron dong tatay na every time now and then ay wini-win ko po siya kasama ng kanyang mga anak. Pero talagang matigas ang puso niya. Sabi ko, Lord, patawarin niyo po sila. Dumating ang panahon na yung tatay niyon ay inatake. Inatake. Hindi na makilos. One time bumisita ako, talagang nandun yung kanyang hagulgol at nang yung pagluluha niya, pag-iyak niya. Pastor, Pastor. Wow, sabi ko, grabe ha. Samantalang dati ay ganon-ganon na lang magsasalita against me. Pero nung siya inatake, iyak na iyak. Pastor, ano nangyari po? Pastor, tuwan-tuwa sa'yo, sabi ng misis. Pastor, tuwan-tuwa sa'yo. Ah, ganun ba? Ganun po yun. Iyak na iyak, tuwan-tuwa sa'yo, nadalaw mo.
learn to forgive others. Kasi one way or the other, si Lord ang siyang gumagalaw sa mga taong yon. Huwag na huwag kayong maghiganti sa sino man na gumawa ng kasalanan laban sa iyo. Ang sabi ni Lord, the vengeance is mine. Hayaan mo si Lord gumalaw dyan. Oh? Wala tayong ibang role kundi magpatawad. Amen? 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 Buti na lang yung isang magnanakaw, Lord, patawarin niyo po ako, alalahanin mo po ako. That time din, sabi ni Lord, today, patatawarin kita. Today, isasama kita sa aking paraiso. So, dapat magkaroon na tayo ng bagong simula kapag ikaw ay nagpatawad. Ano ang buhay na may bagong simula kay Kristo? Dapat yung mga relasyon, as much as possible, ay nabubuo. Amen? Huwag tayong magkaroon ng may intimidate, magkaroon ng hesitation. Mabuo yung mga relasyon. Sa family nyo, huwag mawala yung pakikitungo. May relasyon na nabubuo. Walang galit o sama ng loob. Alisin natin yung mga sama ng loob. Walang sinisisi o inaakusahan. Hayaan natin si Lord ang maghatol. Ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin ay napakahalaga sa buhay ng tao. Kapatid, kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Look at this. Dito, yung blessings of peace of mind, yung kaluwagan ng dibdib, yung kapahingahan ng budhi, yung konsensya na ikaw ay nagkasala, yung taong yon o ikaw man, ay blessing ito para sa iyo at para sa atin. Ikaw ay tatanggap ng kapatawaran ng Panginoon. Ano ha? Amen? Amen mga kasama? As we forgive as God forgive our debts, we also forgive our debtors. Alam mo, ito yung connected ito sa yung pagka ikaw ay merong provision araw-araw, pero hindi ka man nagpapatawad, wala ka pa rin kapahingahan, wala ka pa rin kapayapaan. Pero pag ikaw ay natutunan mong magpatawad sa iba, malulubos yung katugunan ng iyong pangailangan, hindi lang physical, material, kundi pati mga spiritual, and even psychological, emotional, May babala si Lord sa mga nagkakait ng kapatawaran. May babala. Yung may mga sama ng loob, may babala si Lord. May warning. And sabi niya, kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. So, huwag kayong talagang magtanim ng sama ng loob, ng galit. Ako, pag galit ako sa kasalanan. Pero every time na magpaabot ako ng message, laging, because I love you. Dahil mahal kita, kapatid. Huwag magtanim ng sama ng loob. Amen? Amen, amen? Sabi mo sa katabi mo, partner, may sama ka pa ba ng loob? Isurrender mo yan. Pinaunawa ng Panginoon dito na hindi lang kahalagahan nito sa iyo, kundi sa iba rin naman. Amen? Hallelujah. Come on, let's all stand. Lubusan nating isurrender sa Panginoon anumang mga sama ng loob natin. Galit. Our duty is to forgive our debtors. Hindi lang patawarin sa pagkakautang sa pera. Our duty is, huwag natin puwersahin sila.
pagbigyan ng pagkakataon, pero yung utang na kung saan ay nagawan ka ng malupit na kasamaan, hayaan natin ang batas ang umiral noon, pero dapat tayo ay patuloy na magpatawad. Yan po ang qualification ng Kristiyano na siya ay mayroong kapayapaan. At yan ang qualification na siya ay mayroong pag-asa na meron siyang katiyakan ng kapatawaran mula sa Diyos. Amen. Sige, come on. Habang Sige tayo po, patuloy ay tayong humingi sa biyaya at habag ng ating Diyos Ama. Ang Amen. kanyang mga pagpapatawad ay patuloy pa nating Come on. maranasan. Sing this song. Hallelujah. Oh, Jesus. Nais kong lumapit sa'yo, aking Ama, sa kabila ng aking mga pagkakasala. Alam kong ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Ikaw ang Amang mapagmahal. Bilang mo ako, ibilang mo ako, isang batang nangangailangan ng awat habag ng isang magulang, pagkat ikaw lamang ang tanging malalapitan. O Diyos, aking Amang mapagmahal. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo, upang ako'y maging karapat-dapat sa iyo. Alam kong ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Ikaw ang Amang mapagmahal. Ibilang mo ako, isang batang nangangailangan ng awat habag ng isang magulang, pagkat ikaw lamang ang tanging malalapitan. O Diyos, aking Amang mapagmahal. Kapatid, sa puntong ito, isipin mo ang mga taong nagkasala sa iyo at nagbigay ng sakit ng labis sa iyo. At simulan mo na ang ipanalangin sila sa Diyos. Ipanalangin mong maalis yung galit sa iyong puso. Buksan mo ang puso mo upang patawarin sila. Yung mga taong nagbigay sa iyo ng sakit, tanggapin mo sila sa buhay. It's time for you to forgive. Are you willing to forgive them? Kung paano ikaw ay pinatawad ng Diyos, learn to forgive them also. Kung paano tinugon ni Lord ang prayer mo ng kapatawaran, well, tugunin mo rin ang kanilang kapatawaran. Kung nais po nating tumanggap ng lubos na kapatawaran, mga kasama, taas natin ating kamay. Sumabay tayo sa prayer na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, salamat po sa pagpapatawad salamat po sa sa aking mga kasalanan. aking mga kasalanan. Ama, salamat po sapagkat ako'y tinubos mo Sapagkat ako'y tinubos mo sa pamagitan ng iyong pag-ibig sa pamagitan ng iyong pag-ibig na ginawa ng Panginoong Jesucristo ng Panginoong Hesus sa krus sa Kalbaryo. sa Kalbaryo. Bigyan mo po ako ng kalakasan din, Ng kalakasan ngayon din, habag, habag upang magpatawad upang magpatawad sa mga nagkasala sa akin. ng kasala sa amin.
Magmula ngayon, inaalis ko na sa aking puso ang puot, ang pagkamuhi, sama ng loob, at mga paghihiganti. Ngayon din, Panginoong, maghari ka sa aking puso. Hayaan mo ang iyong pagmamahal na nagmula sa iyo ay maghari sa buhay ko. Matutunan kong mahalin ang aking kapwa, higit sa lahat, ang mga nagkasala laban sa akin. Tulungan niyo po ako, Panginoong Hesus, na ipaabot ang iyong pag-ibig sa kanila. Salamat po. Inaangkin ko ang iyong kapatawaran. Inaangkin ko ang iyong pagmamahal sa iba. Maraming salamat po sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Ako na lamang manalangin. Lord, let your blood be upon each of us. Let your forgiveness, as you promise us, as we confess our sins, you are faithful and righteous to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Lord, hayaan niyo po na bigyan mo ng lakas nga, Panginoon, ang bawat isa na matutunang magpatawad sa mga nagkasala laban sa bawat isa. Salamat po, Lord. Ito ang aming samot dalangin. Amen. Tayo po ay mag-close sa ating panalangin. After ng prayer po, iwan namin yung live stream ng 5 minutes para sa inyong mga takeaways. Ano yung natutunan natin sa napakinggan natin sa preaching kanina ni Pastor. So, comment tayo guys. Maging active tayo ron sa comment section. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Kami muli mong pinalalahanan, Panginoon, kung gaano kahalaga yung pagpapatawad, Panginoon. Lord, turuan mo kami na maging mapagpatawad sa lahat ng mga nakagawa ng kasalanan sa amin, Panginoon. Sino man, Lord, yung nakagawa ng pagkakamali, Panginoon, sa amin, Lord. Turuan mo kami na magkaroon ng pusong mayroong pagpapakumbaba, Panginoon, na lubos, Lord, na nagpapatawad sa mga tao nakagawa nito sa amin, Panginoon. Marami pong salamat sa araw nito, Lord. Patuloy mong gabayan sa lahat po ng aming po mga gagawin. Purihin ka, sambahin ka sa iyong mga salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.